Mahigpit ang pagkakahawak ni Jasper Miranda sa malamig na rehas. Ramdam niya ang gaspang ng kalawang sa kanyang palad. Tila ba sumasalamin sa bigat ng sitwasyong kanyang kinasadlakan. 25 taong gulang lamang siya. Ngunit pakiramdam niya'y biglang tumanda ang kanyang kaluluwa sa loob ng ilang linggo. Sa labas ng selda, nakatayo si Attorney Elizar Zamonte. Hawak ang isang manipis na folder. Tahimik ngunit matatag ang kanyang tindig. Sa gilid nila, may warden na nagmamasid. Habang sa likuran ni Jasper ay may ibang mga bilanggo. May nakaupo, may nakahiga, at may nagmamasid lamang sa pag-uusap. Jasper, may hinawang sabi ng abogado. Mahina ang ebidensya laban sa'yo, pero kailangan nating magtiis. Hindi mabilis ang proseso. Tumango si Jasper, ngunit hindi niya maalis ang sakit sa dibdib. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung papaanong sa isang iglap ay nawala ang lahat. Trabaho, reputasyon, at kalayaan. Ilang linggo bago yon, isa lamang siyang ordinaryong working student. Anak ng isang labandera sa Quiapo. Sanay sa hirap at pagod. Sa umaga'y pumapasok siya sa maliit na universidad. Sa gabi na may nagtatrabaho sa isang hardware store sa may kanto. Hindi kalakihan ng sahod, ngunit sapat para makatulong sa renta at gamot ng kanyang ina. Isang gabi, siya ang huling naiwan sa tindahan. Isinara niya ang pinto, inayos ang mga resibo, at umuwi ng pagod. Kinabukasan, ginising siya ng malakas na katok sa kanilang inuupahang kwarto. Jasper Miranda? Tanong ng pulis. May nawawalang malaking halaga ng pera at ilang mamahaling gamit sa hardware. Wala raw palatandaan ng forced entry. Siya raw ang huling may hawak ng susi. Wala po akong kinalaman doon, paulit-ulit niyang sabi sa presinto. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit tila hindi siya naririnig. Walang CCTV, walang testigo, puro hinala. Ngunit sapat na yon para siya ay ikulong. Dahil mahirap siya, dahil wala siyang kilalang makapangyarihan, dahil wala siyang pambayad ng pribadong abogado. Habang nasa presinto, nakita niya ang may-ari ng tindahan. Hindi man lamang siya matignan sa mata nito. Parang desidido na ang lahat bago pa man siya magsalita. Pasensya ka na, iho, sabi ng pulis na nagbabantay. Trabaho lang. Oo, trabaho lang. Ngunit para kay Jasper, buhay niya ang nakataya. Pagkatapos ng ilang araw sa selda, doon niya unang naramdaman ang tunay na takot. Ang ingay ng mga bakal na pinto, ang amoy ng pawis at pati na rin ng kalawang. Ang siksikan sa maliit na espasyo. Isang gabi, hindi siya nakatulog. Nakaupo siya sa sulok, nakayuko, habang iniisip ang kanyang ina. Wala itong sapat na pera para dalawin siya araw-araw. Baka iniiyakan na siya nito ngayon. Bumalik siya sa kasalukuyan nang magsalitang muli si Attorney Elizar. Baliwala ka sa akin. May laban tayo. At lalaban tayo. Hindi porket mahirap ka, ay wala ka ng karapatan. Napatingin si Jasper sa abogado. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y makulong, may bahagyang liwanag na sumilay sa kanyang dibdib. Ngunit nang muling magsara ang rehas matapos ang pagdalaw, bumalik ang katahimikan. Muli niyang hinawakan ng bakal. Pumikit siya. Ganito ba talaga pag mahirap ka? Bulong niya sa sarili.
At sa loob ng malamig na selda, nagsimula ang araw ng kanyang pagbagsak at marahil hindi pa niya alam ang simula rin ng kanyang pagbabago. Maagang nagising si Jasper Miranda sa ingay ng bakal na kumakalansing. 5:00 pa lamang ng umaga, ngunit tila gising na ang buong selda. May nag-aagawan sa timba ng tubig, may nagbibiruan ng pilit, at may tahimik lamang na nakaupo sa sulok. Tulad niya noong mga unang araw. Sa loob ng kulungan, mabilis niyang natutunan ng isang bagay. Hindi lahat ng nakakulong ay pare-pareho ang kwento, ngunit halos magkakapareho ang dahilan kung bakit sila naroon. Ito ay ang kahirapan. Siksikan sa selda. 15 sila sa espasyong para lamang sana sa 6. Manipis ang banig, kulang ang bentilasyon, at halos walang pribadong sandali para sa sarili. Sa bawat paghinga niya, dama niya ang bigat ng realidad. "Hoy, bagong salta!" Tawag sa kanya ng isang lalaking may edad na. Ito ay si Mang Rodel. Mahigit 50 taong gulang na ito. Payat at may uba na. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot dito." Tahimik lamang si Jasper noon. Ngunit unti-unti, napilitan siyang makisama. Dahil sa loob, ang pakikisama ang isa sa paraan para mabuhay. May isang binatang halos kaedad niya na nakakulong dahil sa away sa kalsada. May isa namang driver na nahulihan ng droga na hindi naman daw sa kanya. At mayroong 3 naghihintay pa rin ng desisyon sa kasong taon na ang lumipas. Isang gabi habang nakahiga sila sa sementong sahig, nagsalita si Mang Rodel. "Alam mo, iho, minsan, hindi kung sino ang may kasalanan ang natatalo. Kung sino ang walang kakayahang lumaban, siya ang unang bumabagsak." Tumimo iyon kay Jasper. Hindi siya makatulog. Pumikit man siya, bumabalik ang eksena sa presinto. Ang malamig na tingin ng may-ari ng tindahan. Ang mabilis na pag-file ng kaso. Ang kawalan ng pagkakataong may pagtanggol ang sarili. 1 linggo ang lumipas bago muling dumalaw si Attorney Elizar Samonte. Nakatayo si Jasper sa rehas. Hawak ito habang nakikinig. May warden sa gilid. Tahimik na nagbabantay. "May preliminary hearing na tayo sa susunod na buwan," sabi ng abogado. "Pero aaminin ko sa'yo, mabagal ang sistema. Kailangan nating magtiyaga." "Salamat po, attorney. Magtitiwala po ako sa inyo," sagot ni Jasper, kahit may bahid ng pag-aalinlangan ng kanyang boses. "Hindi lang sa akin. Pagtiwala ka sa Diyos at sa sarili mo." Pagkatapos ng pagdalaw, naupo si Jasper sa sulok ng selda. Iniisip niya ang mga sinabi ng abogado. Paano kung tumagal ito ng taon? Paano ang pag-aaral niya? Lalo na't paano ang kanyang ina? Lumipas ang mga araw na tila magkakahawig. Bilanggo sa umaga, bilanggo sa gabi. Ngunit may isang bagay na nagbago. Sa maliit na bookshelf ng kulungan, may ilang lumang libro, pawang donasyon. Isang hapon, napadpad doon si Jasper. Nakakita siya ng lumang aklat patungkol sa basic rights ng isang akusado. Binasa niya iyon ng paulit-ulit. Doon niya unang naunawaan na may mga karapatan siyang hindi man lamang ipaniliwanag sa kanya nang siya'y hulihin. Habang binabasa niya ang bawat pahina, may namuong tanong sa kanyang isip. Kung alam ko lang sana ito noon, makukulong kaya ako? Isang gabi, habang tahimik ang lahat at nakahiga na ang kasama niya, tumitig siya sa kisame ng selda. Hindi niya kontrolado ang bilis ng hustisya. Ngunit unti-unti niyang naintindihan ng isang bagay. Ang kamangmangan, ang isa sa pinakamabigat na tanikala ng mahihirap. At sa loob ng kulungan,
Sa gitna ng init at siksikan, may maliit na apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Hindi pa ito galit. Hindi pa ito paghiganti. Ito ay isang tanong na unti-unting nagiging pangako. Dumating ang araw ng unang pagdinig na tila ba isang eksamen na hindi napaghandaan ni Jasper Miranda. Maaga siyang ginising ng mga bantay. Pinagsuot siya ng lumang polo na ipinadala ng kanyang ina at posa sa magkabilang kamay. Habang isinasakay siya sa police mobile, pakiramdam niya'y nakatingin ang buong mundo sa kanyang pagkatao. Parang may tatak na salitang magnanakaw sa kanyang noo. Sa maliit na courtroom, naroon ang may-ari ng hardware store. Maayos ang suot. May kasamang pribadong abogado. Hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Parang isa lamang siyang problema na kailangang alisin. Sa tabi niya, tahimik na nagbubuklat ng papeles si Attorney Elazar Samonte. "Darito ako," mahinang sabi nito. "Huwag kang matakot." Ngunit kahit anong tapang ang pilit niyang buuin, hindi maiwasan ni Jasper ang kabog ng dibdib. Narinig niyang binasa ang paratang, "Qualified theft." Malaking halaga ang nawala. Siya raw ang huling may hawak ng susi. Siya raw ang may oportunidad. Isang salitang hindi sapat para ikulong ang isang mahirap. Nang magsalita ang testigo ng complainant, puro hinala lamang ang laman ng kanyang mga pahayag. "Siya po ang naiwan noong gabing yon. Wala na pong ibang may access ng cash drawer." Ngunit nang tanongin ni Attorney Elazar kung may nakakita pa kay Jasper na kumuha ng pera, walang makasagot. "May CCTV ba?" "Wala po." "May fingerprint ba?" "Wala rin po." Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng bahagyang pag-asa si Jasper. Ngunit paglabas nila ng korte, bumulong ang isang pulis sa kapwa nito. "Mahaba pa to. Kung may pambayad lang sana siya, baka tapos na." Tumimo iyon sa kanya. Pagbalik sa selda, tinanong siya ni Mang Rodel, "Kamusta ang laban?" "Parang may butas po ang kaso," sagot niya. "Pero parang hindi sapat." "Oo, hindi talaga sapat pag mahirap ka," sagot ng matanda. Lumipas ang mga linggo. Sa bawat pagdinig, pareho pa rin ang eksena. Walang malinaw na ebidensya, ngunit mabagal ang proseso. Nakakulong pa rin siya habang naghihintay ng desisyon. Isang araw, dumalaw muli si Attorney Elazar. "May nalaman ako," sabi ng abogado habang nakatayo sa harap ng rehas. May dating empleyado ng tindahan na natanggal dahil sa nawawalang inventory noon. Napatigil si Jasper. Bakit hindi po siya imbestigahan? "Dahil mas madali kang ituro," tahimik na sagot ng abogado. "Bagong empleyado ka, mahirap at walang koneksyon." Sa sandaling iyon, tila may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Hindi lang pala ito simpleng pagkakamali. Ito ay sistemang mas madaling maniwala sa may kaya kesa sa wala. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang nagbabad sa pagbabasa ng lumang libro sa kulungan. Ang karapatan ng akusado, proseso ng korte, mga salitang dati wala siyang interes. Habang hawak niya ang mga pahina, napagtanto niya kung gaano karami sa kanilang nasa loob ang walang ideya kung papaanong gumagana ang batas. Isang gabi, nakatayo siya sa rehas, nakatingin sa madilim na pasilyo. Tahimik ang paligid. Kung may nakinig lang sana sa kanya noon, kung may nagturo lang sana sa kanya ng mga karapatan niya, hindi sana siya ganito ngayon. Unti-unting may nabubuong malinaw na ideya sa kanyang isip. Hindi niya kontrolado kung gaano katagal ang laban. Ngunit kung makakalabas siya rito, ayaw niya nang manatiling walang alam. Dahil ang katotohanang hindi pinapansin ay hindi laging dahil walang ebidensya. Minsan,
dahil wala lang boses ang mahirap. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gusto niyang maging boses na yon. Lumipas ang mga buwan na para bang taon na sa loob ng selda. Paulit-ulit ang rutina. Kikising, bibilang, kakain, at maghihintay. Maghihintay ng pagdinig, maghihintay ng balita, at maghihintay ng hustisya. Ngunit isang araw, may balitang mas mabigat kaysa sa anumang kaso. Hindi dumalaw ang nanay mo ngayon, sabi ng bantay, nang tanungin siya ni Jasper Miranda. Sanay na siyang isang beses sa isang linggo ay may dalang maliit na supot ng tinapay at tuyo ang kanyang ina. Ngunit 3 linggo na itong hindi nagpapakita. Nang dumalaw si Attorney Elizar Samonte, dala nito ang balita. Nasa ospital ang nanay mo. Napagod daw sa paglalaba. Pinipilit pa rin niyang magtrabaho. Para bang biglang nawala ang hangin sa kanyang dibdib. Wala po akong magagawa dito, mahina niyang sabi. Nakahawak sa rehas. Ni hindi ko man lamang siya madalaw. Gagawin natin ang makakaya natin, sagot ng abogado. Pero kailangan mong maging matatag. Pagbalik sa selda, hindi siya kumibo. Nakaupo lamang siya sa sulok. Habang ang iba'y nagkikwentuhan, hindi niya mapigilang sisihin ang kanyang sarili. Kung hindi siya nakulong, sana'y siya ang naghahanap ng paraan para sa gamot ng kanyang ina. Narinig niyang nag-uusap ang 2 bantay sa pasilyo. Karaniwan talaga, pag mahirap, kulong ka agad. Ganun talaga, wala kasing panlaban . Hindi nila alam na sa bawat salita ay tumatago sa kanya. Gabi nang tuluyang bumigay si Jasper. Tahimik siyang umiiyak. Nakatalikod sa iba. Hindi siya sanay magpakita ng kahinaan. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam niya'y wala na siyang lakas. Lumapit si Mang Rodel at umupo sa tabi niya. May dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, sabi ng matanda. Hindi para wasakin ka, kung hindi para patatakin ka. Paano po ako tatatag kung pati si nanay ko nahihirapan dahil sa akin? Tanong niya. Hindi dahil sa iyo ito. Dahil sa sistemang hindi patas. Pero may magagawa ka kapag nakalabas ka. Hindi siya kaagad nakasagot. Ngunit ang gabing iyon, habang nakahiga siya sa malamig na sahig, may malinaw na desisyong nabuo sa kanyang isip. At hindi niya kontrolado ang pagkakakulong niya. Hindi niya kontrolado ang bilis ng kaso. Ngunit makokontrol niya kung papaano siyang babangon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nangako sa sarili. Kapag nakalabas ako rito, hindi ako titigil. Pag-aaral ako ng batas. Hindi para magiganti. Kung hindi para, hindi na maulit sa ibang nangyari sa akin. Hindi yun dramatikong sandali. Walang nakarinig. Walang palakpakan. Isang binatang nakakulong lamang. Nakahiga sa sahig ng selda. Nagtataglay ng pangakong wala pang kasiguraduhan. Kinabukasan, iba na ang kanyang tindig. Tahimik pa rin, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Mas lalo siyang nagbasa ng mga lumang aklat. Tinulungan niya ang ibang preso na intindihin ang kanilang mga papeles. Nakikinig siya sa bawat paliwanag ni Attorney Elizar tuwing pagdalaw. Unti-unting napalitan ng layunin ng lungkot. Ang kulungan na dati simbolo ng kawalan ay naging silid-aralan niya. At sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, doon siya nagising. Hindi lahat ng pagkakakulong ay katapusan. Minsan, ito ang simula ng isang panibagong landas. Mas mabigat, mas mahirap, ngunit may mas malinaw na dahilan. Sa likod ng rehas, unti-unting ipinanganak ang pangarap ng isang abogadong minsang walang boses. Halos 8 buwan nang nakakulong si Jasper Miranda.
nang dumating ang araw na magbabago sa takbo ng kanyang kaso. Maaga pa lamang ay may kakaibang tensyon na sa loob ng selda. May dalang balita si Attorney Elizar Samonte nang dumalaw ito isang linggo bago ang susunod na pagdinig. May bagong testigo, sabi ng abogado habang nakatayo sa harap ng rehas. Isang tindero sa kabilang kalsada. May nakita siya noong gabi ng nakawan. Napatigil si Jasper. Ano po ang nakita niya? May lalaking pumasok sa hardware gamit ang susi. Pero hindi ikaw yun. Ayon sa kanya, mukhang dating empleyado daw. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jasper. Hindi siya kaagad natuwa. Ilang beses na siyang umasa at nasaktan, ngunit may kakaibang bigat ang balitang ito. Parang may sinag ng liwanag na pumasok sa madilim na selda. Sa araw ng pagdinig, muling nakapose si Jasper habang nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Tahimik ang korte. Naroon pa rin ang may-ari ng tindahan. Ngunit ngayon, tila may bahid ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Tumestigo ang bagong saksi. Malinaw ang kanyang pahayag. Hindi ko po sigurado ang pangalan pero nakikita ko siya noon sa tindahan. Siya po ang nakita kong pumasok bandang alas 11 ng gabi. Sigurado ka bang hindi si Jasper Miranda ito? Tanong ng hukom. Opo, hindi po siya yon. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, inilahad ni Attorney Elizar ang kakulangan ng ebidensya laban kay Jasper. Walang CCTV, walang fingerprint, puro hinala lamang. Idiniin niya na ang akusado ay nanatiling consistent sa kanyang pahayag mula pa noong una. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jasper na may nakikinig. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang desisyon. Tahimik ang silid habang binabasa ng hukom ang ruling. Halos hindi humihinga si Jasper. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya, ang akusado ay pinawalang sala. Parang biglang lumiwanag ang mundo. Hindi kaagad niya naintindihan ang mga salitang narinig. Tumingin siya kay Attorney Elizar na bahagyang tumango. Malaya ka na, Jasper. Sa labas ng kulungan, hawak niya ang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Ang parehong rehas na minsan niyang hinawakan habang umiiyak, ngayon ay unti-unting nagbukas. Nakatayo sa labas ang kanyang ina. Payat at may tungkod ngunit nakangiti. Anak, mahina nitong sabi bago siya yakapin. Hindi niya napigilang maiyak. Walang salita ang sapat para ilarawan ang pakiramdam ng kalayaan. Ngunit kasabay ng saya ay ang realidad. May 8 buwang nawala sa kanyang buhay. May marka na sa kanyang pangalan. May kapitbahay na nagpupulungan nang siya'y bumalik sa kanilang lugar. Siya yung nakulong, hindi ba? Narinig niya yon. Ramdam niya ang pagdududa. Ngunit sa halip na panghinaan, mas lalo siyang tumibay. Isang hapon, bumalik siya sa harap ng kulungan. Hindi bilang preso, kung hindi bilang malayang tao. Saglit niyang hinawakan ng bakal na rehas mula sa labas. Hindi ito simbolo ng pagkatalo. Ito ay paalala. Paalala ng sakit, ng kawalan ng boses, ng sistemang halos tumurog sa kanya. Lumapit si Attorney Elizar. Anong plano mo ngayon? Tanong nito. Huminga ng malalim si Jasper. Mag-aaral po ulit ako at bahalang araw ay gusto ko pong maging abogado. Hindi yun yabang, hindi yun emosyonal na pangako. Ito ay desisyong isinilang sa loob ng kulungan. Sa wakas, nakakita siya ng liwanag sa gitna ng dilim. At ngayon, handa na siyang sundan ito kahit gaano kahirap ang daan. Ang kalayaan pala ay hindi otomatikong pagbangon. Pagkalabas ni Jasper Miranda, akala niya'y sapat na ang pagiging inosente para magsimulang muli. Ngunit mabilis niyang natutunan na ang mundo sa labas ay may sarili ring rehas, ang pagdududa ng tao.
Sa tuwing mag-a-apply siya ng trabaho, pareho ang tanong. May kaso ka bang kinaharap? Hindi siya marunong magsinungaling. At sa tuwing sinasabi niyang nakulong siya kahit pinawalang sala, unti-unting nag-iiba ang ekspresyon ng interviewer. O sige, kukontakin ka na lang namin. Pero walang tumatawag. Napilitan siyang kumuha ng kung ano-anong sideline. Nag-deliver ng tubig, nagbuhat sa palengke, at nagbenta ng fishball sa hapon. Sa gabi, bumalik siya sa pag-aaral. Tinapos niya ang kursong naudlot. Mas mahirap ngayon. Mas pagod. Mas mabigat ang responsibilidad dahil kailangan rin niyang alagaan ng kanyang ina na unti-unting humihina ang katawan. Isang gabi, habang nag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw, naalala niya ang selda, ang amoy ng kalawang, ang mga mukhang naiwan doon. Hindi siya nakaligtas para mabuhay lang ng tahimik. May dahilan kung bakit siya pinalaya. Isang hapon, tinawagan siya ni Attorney Elazar. Jasper, may scholarship program para sa law school, ang isang foundation. Para sa mga may matinding pinagdaanan. Interesado ka ba? Ikaw kasi kaagad ang naisip ko eh. Hindi kaagad siya nakasagot. Attorney, tingin niyo po ba kaya ko? Tanong niya. Kaya mo yan. Mas naiintindihan mo ang batas kaysa sa maraming estudyante sapagkat naranasan mo ito. Ilang linggo ang lumipas bago siya tinanggap sa programa. Ang unang araw niya sa law school ay hindi grande. Wala siyang mamahaling bag o laptop. May dala lamang siyang lumang notebook at ballpen. Habang nakikinig siya sa lecture patungkol sa constitutional rights, hindi niya maiwasang maalala ang sarili noong nasa presinto. Clueless, takot, walang alam sa karapatan niya. Ngayon, malinaw na malinaw sa kanya ang bawat terminong naririnig. Due process, presumption of innocence, burden of proof. Mga salitang minsang hindi ipinaliwanag sa kanya nang siya'y hulihin. Hindi naging madali ang pag-aaral. Maraming gabi ang kulang siya sa tulog. May mga pagkakataong gusto niya nang sumuko. Lalo na kapag kinukulang ang pera sa pambayad ng projects at libro. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang sinabi ng isang bantay noon, wala kasing panlaban. Mas lalo siyang nag-aaral. Hindi para patunayan ang sarili sa mga taong nagduda sa kanya, kung hindi para maging panlaban ng mga walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Minsan, dumadalaw siya kay Attorney Elazar para magpaturo. Hindi lang ito naging abogado niya kung hindi naging mentor rin. Alalahanin mo lagi, sabi nito minsan, ang batas ay hindi perpekto, pero may magagawa ang mga taong may malasakit. Sa ika-4 na taon ng pag-aaral, mas malinaw na sa kanya ang direksyong tatahakin. Gusto niyang maglingkod sa mga katulad niya. Mga akusadong hindi napapakinggan dahil wala silang pera. Isang gabi, nakatayo siya sa labas ng dati niyang pinanggalingang kulungan. Hindi siya pumasok. Tumingin lamang siya sa gusali. Hindi na siya galit. Hindi na siya durog. Ang dating lugar ng kanyang kahinaan ay naging pundasyon ng kanyang lakas. At sa bawat pahina ng batas na kanyang binabasa, unti-unting nabubuo ang isang bagong pagkatao. Hindi na si Jasper na napagbintangan, kung hindi si Jasper na handang lumaban. Lumipas pa ang ilang taon na puno ng puyat, gutom at pag-aalinlangan. Ngunit sa wakas, dumating na ang araw na matagal niyang pinapangarap. Sa loob ng isang simpleng silid, hawak ni Jasper Miranda ang kanyang resulta sa bar exam. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang binabasa ang listahan ng mga pumasa. At magandang balita, naroon ang pangalan niya. Hindi siya napasigaw, hindi siya napatalon. Tahimik lang siyang napaupo at pumikit. Pumasok sa kanyang isip ang lahat. Ang malamig na rehas, ang amoy ng selda, ang iyak niya sa madilim na sulok.
ang mahinang yakap ng kanyang ina sa araw ng kanyang paglaya. Attorney ka na, mahina niyang bulong sa sarili. Sa unang araw niya bilang abogado, hindi siya pumunta kaagad sa magarang opisina. Sa halip, sumama siya kay Attorney Elazar Samontes sa isang lugar na hindi niya malilimutan kailanman. Ang kulungan kung saan minsan siyang naging bilanggo. Pareho pa rin ang itsura ng gusali. Pareho pa rin ang tunog ng bakal na rehas kapag isinasara. Ngunit iba na ang kanyang posisyon ngayon. May isang binatang halos kaedad niya noon ang nakatayo sa loob ng selda. Nakahawak ito sa rehas. Takot ang mga mata. Hindi ko po ginawa. Paulit-ulit na sabi nito. Biglang bumalik kay Jasper ang sarili niyang boses noong mga panahong iyon. Lumapit siya sa rehas. Hindi bilang preso, kung hindi bilang abogado. Ako si Attorney Jasper Miranda. Mahinawan niyang sabi. Kukuhanin ko ang detalye ng kaso mo. Huwag kang mag-alala. Lalaban tayo. Napatingin sa kanya ang binata. Tila naguguluhan kung bakit may abogado na may malasakit. Sa gilid, tahimik na nakangiti si Attorney Elazar. Hindi niya kailangang magsalita. Sapat na ang makita kung hanggang saan na ang narating ng dati niyang kliyente. Habang kinakausap ni Jasper ang binata, napansin niyang may mga nakakulong sa likod na nakikinig. May pag-asa sa kanilang mga mata. Isang bagay na minsan niyang hinanap sa parehong lugar. Paglabas niya ng kulungan, saglit siyang huminto sa harap ng rehas. Hinawakan niya ito tulad ng dati. Ngunit iba na ang pakiramdam. Noon, hawak niya ito bilang simbolo ng kawalan. Ngayon, hawak niya ito bilang paalala kung bakit siya narito. Lumapit si Attorney Elazar sa kanyang tabi. Handa ka na ba? Tanong nito. Opo, sagot niya. Masanda pa kaysa dati. Hindi naging madali ang kanyang landas. Hindi nabura ang sakit ng nakaraan. May mga taong patuloy pa ring nagdududa sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya ang binatang tahimik na tinatanggap ang paratang. Isa na siyang abogadong may sariling kwento. Abogadong nakaunawa sa sakit ng pagiging hindi pinakikinggan. Abogadong alam ang pakiramdam ng mapagkamalang kriminal dahil lamang sa kahirapan. Sa pag-uwi niya sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Mas payat ngunit mas maliwanag ang ngiti. Anak, sabi nito, ipinaglaban mo ang sarili mo. Ngayon, ipaglalaban mo naman ang iba. Napangiti si Jasper. Ang kulungan na minsang sumira sa kanyang pangarap, ang siya ring nagturo sa kanya ng layunin. At habang papalubog ang araw, alam niyang hindi natapos ang kanyang laban sa araw na siya'y pinalaya. Doon pa lamang ito nagsimula, dahil ang tunay na hustisya ay hindi lang para sa may kaya. Ito ay para sa lahat, lalo na sa mga katulad niya na minsang nawalan ng boses. Masaya rin si Jasper sapagkat alam niyang matutulungan na niya ang kanyang ina at maiaahon niya na ito sa hirap. Higit sa lahat, may ipapagamot niya na ng maayos ang kanyang minamahal na ina. Lumipas ang ilang mga taon mula nang maging abogado si Jasper. Ang binatang minsang nakatayo sa likod ng rehas, hawak ang bakal at natatakot, ngayon ay nakatayo sa harap ng korte bilang panlaban ng mga biktima ng sistemang hindi patas. Maraming kaso na ang kanyang hinawakan. Mga mahirap na nadamay sa maling akusasyon. Mga kabataan na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At mga pamilya na naghirap dahil sa katiwalian at kawalang katarungan. Bawat tagumpay niya ay hindi para sa pansariling kapakinabangan, kung hindi para sa mga boses na hindi pinakikinggan ng lipunan. Isa sa mga paborito niyang karanasan ay ang pagbabalik sa parehong kulungan kung saan siya minsang nakakulong, hindi bilang bilanggo, kung hindi bilang abogado. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng taong biktima ng sistema at ibinibigay niya ang lahat ng payo at lakas ng loob na sana'y naibigay sa kanya noon.
Dahil sa kanyang pagiging abogado, marami siyang kasong naipanalo at maraming buhay na nagkaroon muli ng panibagong pag-asa dahil sa kanyang pagtindig sa katotohanan. Sa bawat inosenteng nadadala sa korte, sa bawat akusadong walang kakayaang magpaliwanag, sa bawat pamilya na nawawalan ng pag-asa, naroon siya, matatag, mahinahon, ngunit determinado. Napakalaki ng pagpapasalamat niya kay Attorney Elazar sapagkat ito ang naging inspirasyon niya sa kanyang buhay at higit sa lahat, ang kanyang ina. Masaya si Jasper sapagkat nakakatulong na siya sa iba. Natupad niya pa ang pangarap para sa kanyang ina na ito'y maipagamot at mabigyan ng maginhawang buhay. Bagay na pinapangarap niya lang noon, ngunit ngayon ay nararanasan na niya. Ang kanyang kwento ay paalala sa lahat na kahit gaano kabigat ang rehas na hinahawakan mo, sa dulo ng bawat dilim ay may liwanag. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataong bumangon. At sa bawat kawalan ng boses, may taong handang magsalita para sa iyo. Ang kwento ni Jasper ay paalala na ang bawat hamon sa buhay, gaano man ito kabigat, ay maaaring maging simula ng pagbabago. Ang tapang at determinasyon ay mas mahalaga kaysa sa takot at panghihina. Sino nga naman bang mag-aakala na ang dating binatang walang kaalam-alam, mahirap at parang walang kalayaan, ngayon ay isa ng abogado na matagumpay sa buhay, patuloy na tumutulong at patuloy na nagiging inspirasyon sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinupulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.